nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, balik na tayo dito sa ating pang-ilang episode na ba natin. Ako, pasensya na ho, hindi na natin ma-recall sa dami. Basta ang assurance lang ho namin sa bawat araw na nakikinig kayo, marami kayong matututunan. And for today, Monday, yung madalas nating sinasabi, let us all smile and make this Monday beautiful. Simulan ho natin na maganda ang ating Lunes. Ang bisita ho natin, banggit ko na nga kanina, siya ho ang CEO ng Chiquitos Grill and Restaurant. Let's all welcome ang amin hong tinutukoy, si Ma'am Rebecca Topacio. Ma'am, magandang hapon po. Nako, magandang Cafe Chiquitos afternoon sa inyong lahat at sa mga listeners natin, Sir Tony. Ayan, binanggit ko na, Sir Tony. Oo nga, akala ko bibitinin mo pa But anyway, mamaya pag-uusapan natin yan. Si Ma'am Rebecca po, kasi sabi ko nga kanina, Ma'am, ang haba naman, napaka-formal naman. So, para maging light lang ho yung aming kwentuhan. Sabi niya, ang mga kaibigan niya ay tinatawag siyang, yun naman talaga, bakit ba yung mga pangalan natin? Antonio, Rebecca. Yes. Pero salamat sa mga magulang natin dahil yan talaga yung mga, ngayon kasi 'di ba ang dami-dami, minsan 3 pa yung pangalan, Ma'am Becky, 'di ba? Pero masaya tayo doon sa pangalan natin. Anyway, Ma'am Becky, siguro bago natin pag-usapan the business, a short story of your humble beginning. Paano ho ba kayo ba'y bata pa talagang mahilig na sa negosyo? Or iba ang interest ninyo? Kumbaga itong pagninegosyo ay lately na lang ninyo na-discover na parang, uy, gusto ko ito. Ano ba yung inyo pong buhay nung kayo'y bata pa, Ma'am Becky? Naku, pag napag-uusapan po yan, Sir Tony, talagang dati naalala ko pa, bata pa ako, very enterprising person na ako. Okay. High school pa lang ako, sumisilip na ako sa faculty. Mga teachers ko, inaabangan ko kasi magtitinda ako ng Triumph. Oh. Tsaka Avon. Was it influenced by the family? Meron bang may negosyo, Ma'am Becky, sa family? Bakit? Kasi at your young age, parang nakita mo na yun kaagad. Actually, ang mami ko talagang very enterprising person yan. Kaya lang siguro, alam nyo naman, kung hindi mo pinto, hindi mo mabubuksan. Yes. Pero siguro, yung legacy na yan, baka naipasa niya sa akin. Yun yung maganda doon. Kaya siguro, palagay ko, mapapansin ko rin sa buhay ko, hindi ko natatalikuran yung kumita ng pangsarili. Kahit even before, I'd been an employee for several years. Hindi ko nakakalimutan yung roots ko na yan, na kailangan ko magsumika para kumita ako ng sarili and have a business of my own. Ayan. So, ibig sabihin, Ma'am Becky, naranasan mo rin na maging empleyado, kumbaga, empleyada before. Kumbaga, hindi ka naman talaga after school, pagka-graduate, ay nagnegosyo na kagad. Somehow, kumbaga, nagtrabaho ka rin muna. Ay, opo. Talagang napakatagal ko rin na namasukan. Pero darating kasi sa atin, yung pag-iisip na, ano bang legacy ang maiiwan mo, lalo-lalo na sa pamilya mo? Yes. Hindi mo naman maiiwan yung posisyon mo. Tama. Napakaganda rin ng aking career, Sir Tony, nung nagtatrabaho pa ako. But then, when you realize na wala kang maiiwan dyan, kahit pagandahin mo yan, siguro you have to sit down, look back, and realize na kailangan gumawa ka ng sarili mong daan. And yung road na yan, pagtibayin mo kasi maraming umaasa sa'yo. Di ba? Just to complete the story of your pamamasukan, Ma'am Becky, ano ba yun? Na siguro yung iba, ang ganda na pero giniba pa. Ano ba yung naging trabaho mo before, Ma'am Becky? I'd been in the aesthetic business and industry. So, ayun na. Doon na lumabas. It's a beauty industry. So, yan talaga po yung forte ko. It's just that my husband, na mahilig kumain,
Ayan, yan yung nagbukas ng mata ko na bakit hindi natin expound yung skills natin. Alam mo naman, pag enterprising person ka, lahat ng mga opportunity tinitignan mo. Madetalye ka sa ganyan, Sir Tony. Yes, totoo yan. Kung ano yung pwede mong ibenta mo yan. Ibig sabihin, ginibap mo na talaga yung unang love mong business and eto na yung focus mo ngayon, Ma'am Becky. Well, yes, I can say. Kasi dahil sa pamilya, kailangan mong isipin muna, first and foremost, maraming umaasa sa'yo. So, isasantabi mo yung pangsarili mong hangarin at gusto, no? At profession. That's giving up for a greater good. Yes. Okay, so dito na tayo. Kailan ba nagsimula itong Cafe Chiquitos, Ma'am Becky? Ayan ako, medyo masalimuot yung pag-uumpisa niyan. Pwede ko ba ikwento, Sir Tony? In a nutshell, Ma'am Becky. In a nutshell, okay. Actually, itong pag-uumpisa ng Cafe Chiquitos goes way back. No? Ang pamilya ko mahilig talaga kumain. At sino ba namang ayaw kumain, Ma'am Becky, di ba? Yes. At dahil dyan, dahil mahilig kumain yan, kasi may orientation sila sa daddy nila. Ang husband ko kasi mahilig talaga magluto. Okay. At yun gusto niya, yung quality talaga hindi ng basta food. luto. Hindi basta luto. Opo. Masyadong technical, no? Masyadong detalyado. Ngayon, in one of the parties na birthday parties ng mga anak ko, andyan yung mga bisita, yung mga barkada nila, na lagi sinasabi, alam niyo, ang sarap ng barbecue ninyo. Ginawa niyo na bang hanap buhay ito? Ayan, dyan nag-umpisa, in a nutshell, naisip-isip namin. Pero syempre, hindi biglang ganon. Yes. Na, may mga pinagdadaanan, may pinagdaanan pa. Yes. Natural, no? Maraming pinagdaanan. Kaya nga, andyan yung ating pakikibaka sa mga challenges. Kasi kung talagang gusto mo, may paraan di ba, Sir Tony? That's true, Ma'am Becky. Opo. At kung talagang kailangan mo, no matter what, no? Walang haharang sa inasibat. Kung talagang pangangailangan mo yan, you will topple all the challenges. And you'll be surprised na kaya mo pala. Tama. Doon mo lang at the end of the day, uy, kinaya ko, nalampasan ko. O, diba? Paano na lang kung hindi kayo nag-try, hindi kayo sumubok. So, this is during pandemic, Ma'am Becky? Opo. Before, we used to have a franchise business. And actually, up to now naman, that's our current business. Now, in the food franchise business, nakikita namin yung mga kliyente namin na nag-put up ng mga outlets. No, maganda naman ang mga nagiging feedback. Actually, nationwide po kami. We operate nationwide. Ito ay matagal ng dream ng husband ko ang magkaroon at mag-operate ng sarili niyang restaurant. At dito niya i-showcase yung mga paboritong pagkain ng mga anak niya, yung mga niluluto niya. Ibig sabihin, si Sir mismo yung unang naging cook ng ninyo, Ma'am Becky, ganun ba? Tama po yan. Siya talaga yung executive and chief chef ng Cafe Chiquitos. Kaya nga nung nakita niya yung opportunity at the height of the pandemic, wala nang urungan. Sa dami ba naman ang pinagdaanan namin, pandemya pa'y makakaharang sa'yo? Hindi na. Yun nga yung sinasabi, Ma'am Becky, na kung sakali, kailangan love mo talaga yung business na papasukin mo. Kasi madalas kong sinasabi, mag-exert ka man ng more than 100% effort, okay pa rin kasi nga gusto mo yung ginagawa mo. Tama po yan. And siguro ganun ang ginawa ninyo dahil gusto talaga, passion nyo talaga to. So, sige lang ano ba kung 200% yung effort na gawin ko dito? Walang problema. Tama po yan. Actually, ang pag-iisipan mong mabuti, kung paano mo gagawing lakasan ng loob mo sa kabila ng lahat, no? Lahat ng magiging challenges mo and obstacles mo along the road dahil hindi po talaga naging madali. Talagang hindi po madali. Napakahirap ng pinag-umpisahan namin dahil sa pandemic, walang hanap buhay. Yes, limited ang movement ng mga tao. Yes. Kahit gustuhin mo, hindi ka makapag-marketing, wala rin namang magiging kalabasan na maganda o napakalaki ng gagawin mong marketing dahil
limitado nga. Pandemic to. So, pero kahit na nagkaganon, we are really proud of ourselves na nalampasan namin ito at nakapag-umpisa kami. And now, maganda na ang tinatakbo ng Cafe Chiquito. Yun yung ano doon. Yun yung bawi doon, Mabeki, di ba? Na along the way, may mga obstacles talaga, may mga challenges along the way na kakaharapin. At isa na nga dito yung magsimula ka ng pandemya na ang tao, sari-sari ang iniisip, natatakot, limitado yung movement. Pero sabi mo nga, lahat yun ay nalampasan. And now, Cafe Chiquitos is doing... sabihin na natin, doing good? Yes. I believe, no? It's blooming every day. O, diba? Hindi pa rin ako nawawala doon sa beauty industry. Ayan. So, basically, barbecue is one of the best seller ninyo, Mabeki. Tama po. Alam niyo marami kaming naging customers, Sir Tony, na alam niyo naman ngayon ang Pinas, alam niyo naman sa mundo natin, not only in the Philippines, but everywhere, dahil masyado na tayo naging international, yes. no? Tumawid na tayo doon dahil sa global reach na nga at nasa internet tayo. Yes. No, ang daming mga foreign na pumasok sa atin, lalo-lalo na sa pagkain, yung mga Japanese, Yes. Korean. Yes. Now, bakit ba barbecue nga, no, ang ginawa natin na primary product ng Cafe Chiquitos? At Okay. bakit hindi iba? Bakit hindi tayo sumabay? Tama. Diba? Bakit nga ba, Mabeki? Yes. Bakit barbecue, yung tatak nating Pilipino? Okay, alam ninyo, kung iisipin ninyo, pag lumalabas ka, nag-aaya ng mga bata, doon tayo sa Japanese, doon tayo sa Korean, doon tayo. Pero alam ninyo, pag nagsasalo-salo na yan sa bahay, ano ba ino-order niyan? Di ba barbecue? Di ba lalayo ka pa ba? At sa dami po kasi ng, alam ninyo, ang tao, yan, kaya nga sabi ko, napakahirap nitong negosyo na to, Sir Tony, kasi ang tao, iba-iba naman talaga panglasa. Yung panlasa, opo. Tama po yan. Kaya, bakit barbecue yung napili namin? Kasi, ang barbecue, sa kulturang Pinoy, you can't go wrong. Yes. Pag nagsama-sama kayo, nagsalo-salo kayo, laging safe ang barbecue at laging hinahanap yan. Showstopper yan That's diba? true. That's true. Sinong Pilipino yung ayaw ng barbecue? I think walang aayaw. Nakikita mo diyan na pagkasarap-sarap. So, what makes your barbecue different among others? Kasi yung competition, partly na pag-usapan natin yan kanina. Yung food business kasi yun ang sinasabi nga nila na kung magbe-venture ka rin lang ng business, why don't you try food? Kasi daw mahilig nga tayong kumaing mga Pilipino. But going back to my question, Mabeki, what makes your barbecue different? Meron ba kayong kakaiba na sabi nga, hahanapin nila once na matikman ang mga barbecue nyo? Ayan, dyan na matutuloy ang sinasabi ko kanina. Ang mga customers namin na lagi sinasabi, alam ninyo, Ma'am Becky, kahit naghihintay kami sa restaurant ninyo, medyo matagal Pero pag sineserve na yung barbecue, it's all worth it. It's worth the wait. Ganon. Yes. Sulit yung paghihintay, kumbaga. Sulit ang paghihintay dahil alam niyo Sir Tony, kung natatandaan niyo, ang lutong Pilipino naman talaga is slow cook yan. Tama. Hindi siya minamadali. Yes, di ba natatandaan mo, nagluluto pa tayo sa mga clay pot, ang mga lola natin. Alam mo, naaalala ko yun nung araw, nagluluto ang lola ko sa clay pot pa. Yes. Sabi ko, anong oras pa ba yung maluluto? Gutom na ako. Sa kahoy pa nga Sa kahoy. Pero iba talaga ang lasa. So, having said that, sa kahoy, we boast of having perfected yung ating preparation ng barbecue using fire-grilled techniques. Okay. Yan ang kakaiba ng Chiquitos. Yung fire-grilled preparation niya. It takes time, but once you taste our barbecue,
It's the real authentic thing. Barbecue talaga. The smokiness, the earthiness of the flavor, and of course, no, the secret recipes behind it, which were perfected through the years dahil love nga yan ng mga anak namin. Eh, masasabi namin na talagang crafted yan at curated. Teka muna, Ma'am Becky, how long is the waiting time ba? Kasi yung iba parang may technique dyan eh. You can order first ito muna while waiting dun sa barbecue. Meron din ba kayong ganun? Gano'n ba katagal yung 10 minutes? Siguro hindi naman nakakainip maghintay ng 10 minutes, 15 minutes. How long ba yung waiting time, Ma'am Becky? Madali lang naman. Sa pork barbecue, it's less than 15 minutes. Okay. So, Sa chicken barbecue, it's more, no? Kasi, syempre, you have to cook through eh. Yes, para yes. syempre, safe ang ating Tama. lahat ng kinakain. No? Masarap na safe pa. So, it takes a little over 20 minutes to 25 minutes ang chicken barbecue. But I tell you, once you tasted, lalo na yung aming chicken barbecue, ay, hindi mo na, makakalimutan mo na lahat, Sir Tony. makakalimutan mo naghintay ka ng 10 minutes. Correct. Tama. Ayun. Pero ano pa ba, maliban doon sa pinag-uusapan nating barbecue chicken and pork, ano pa ba yung meron sa Chiquitos Cafe na pwedeng pagpilian ng ating mga customers, Ma'am Becky? Ayan. Ang maganda no, nung nag-start kami ng pandemya, nakita namin, di ba hindi tayo makalabas? Gusto ko yung nasa screen. Gusto mo yan. Pinoy yan. Di ba? Yes. Dito ka lang makakakita niyan. Yes. Okay. Hindi tayo makalabas eh. So, ang ginawa namin, naglagay kami ng magandang disenyo. Babanggitin ko na rin yan. Yes. Isa sa authentic na design and styling ng Cafe Chiquitos. You'll see a world map. No, at the entrance, pagpasok mo pa lang, no, yun yung World bubungad map, sa'yo. okay. Yes, there's a world map. Bakit world map? Unang-una, naisip namin, hindi makalabas sa mga Pinoy. Pandemya. So, bigyan natin sila ng something to ponder pag nandito sila at mapag-usapan and they enjoy yung experiences nila kung nakakapunta na sila sa ibang bansa. Yes. Then they could see, oh, dito ako galing. Ay, ito pala malapit sa ganito. There's something they can talk about. Chismisan. Tama, Yan ang tama. masarap pag kumakain. Yes. May something na kakaiba na pwedeng maging talking point sa Correct. Mas Becky. Right. And bakit world map? Kasi nga, gusto rin naman namin i-showcase na ang Pinoy hindi naman humihinto sa Pinoy food. Yes. Magaling din tayo pagdating sa international dishes. Bakit? Kasi na-perfect na natin to sa ating mga kusina. Tama. So, we're not trying, but we're giving it a taste of Pinoy when it comes to pastas. No? Nagsiserve din tayo niyan. We do Mexican dishes as well. Ang mga seafood sa Mexican, lalo na yung gambas natin, masarap yan. Wow. Di ba? At we also do pita, fajitas. So that's Mexican also. We also do American. There's spaghetti. So, lahat ng klase. And we also do Japanese. No? Meron din tayo mga Japanese favorites like tonkatsu, ramen. Ayan, yung nakikita nyo na yan, masarap yan. That's Chiquitos Triple Cheese Dip. Ika nga ng mga anak natin, pag lumalabas sa mga imported at mga foreign restaurants, ay gusto ko ng mga nachos. Ayan. Kaya hindi rin tayo nawawalan yan. It's also good that we offer a variety. So, let's say na ang Pinoy, hindi lamang naman marunong pagdating sa kultura niya. Actually, ini-embrace natin yan dahil sa dami ng sumakop sa atin, Sir Tony. Yes. Innate na sa kultura natin yan. Kaya nga, magaling tayo sa lahat ng dishes kasi lahat yan napagdaanan natin. Totoo yan. Diba? Totoo yan. And di ba nag-uusap nga tayo kanina na continuous learning. Kumbaga, hindi ka pwedeng ma-stuck na eto na lang. So, ano ba yung mga plans pa? Kumbaga, eto na perfect na tong mga choices na meron kayo sa Chiquitos Cafe. Meron pa bang mga plano kayo na i-introduce soon
para sa ating mga customers, Ma'am Becky? Opo, naku, napakarami pa, Sir Tony. Actually, ang Chiquitos had evolved, no? Okay. Greatly. Nakita natin yan sa pandemic. We tried reaching out to the market. So, nag-incorporate kami, tag-adapt kami. Kumuha tayo ng mga entertainers. So, for a time, meron tayong period na meron tayong mga live bands. Okay. No? So, maraming pinagdaanan yan. And we did a lot of styling to at least elevate the image and what the market expects pagka pumapasok siya. Ano ba gusto? Ano ba hinahanap? Dahil masyadong tahimik, no? Masyado tayong traumatized nung nagkaroon tayo ng pandemya. So, ito ba ay naghahanap ng isang particular taste o gusto niya pa iba-iba para kahit na hindi siya nakakalabas, hindi siya nakaka-cross kung saan-saan countries, na-experience na dito sa Chiquitos. Tama. Alam mo, pag pumunta ako dyan, laging may iba. Oo, hindi sila nahihinto. Lagi silang nag-elevate. So, ito particularly, ginagawa natin. At nagugustuhan naman ng marami nating customers. And ngayon, dahil sa ini-embrace natin yan, nag-o-offer na rin po tayo, mga kaibigan, o tandaan ninyo, Ano ng po yun? events. Oh. So, alongside ng ating all-day dine, meron na po tayong mga events. So, special events at Chiquitos are really made magical. Bakit? Ganda, oh. Diba? Dahil The sabi- light is very beautiful. Well, yes. Not only the lights, but the people surrounding Oh. Cafe Chiquitos and the events is really spectacular. Lahat po yan ihahatid sa inyo down to the details of the styling, everything, the comfort of having you in the midst of your loved ones during the events of your milestone celebrations. Everything will be taken care of. And of course, the good food. Yes, yun eh. Yun ang kukumpleto. Ilan ang capacity nung event place na yun, Ma'am Becky? O dati, maniniwala ba kayo, kala namin 40 lang ang capacity. Nung ine-expound na namin ang lugar, aba ngayon, guess what? Hundreds na. Yes. We can offer it at 100 guests. Wow. 100 seating. So, for wedding is perfect, especially kung intimate lang, immediate family lang yung invited mo. Aba, pwedeng-pwede na